Sa mga naghahanap po dyan guys ng gaming phone sa may around 10,000 or kulang 10,000 po na budget, I think maganda rin po i-consider ngayon ng Redmi K60 aka Poco F5 Pro 5G. Dati nasa around 25,000 po yung presyo nito guys. Pero ngayon sobrang mura na nga po. At sobrang panalo to para sa may around 10,000 nga po na presyo ngayon. Snapdragon 8 Plus Gen 1 po guys yung kanyang processor. At alam nyo na guys, masyadong malakas yan para sa may around 10,000 po na presyo. At isang non-stop gaming guys sa may smartphone na to para po makita natin at makapag-decide po kayo kung ito na ba yung smartphone na hinahanap nyo ngayon. Sa mga Mobile Legends player dyan, ito ang sample gameplay natin. Wala tayo magiging problema dito kung gameplay lang po ang pag-uusapan. Ang napansin ko lang po sa kanya, isumabot po ng 43 degrees Celsius yung kanyang temperature para sa kulang isang oras po na gameplay nga po sa kanya. I think isang malaking factor dito sa naging temperature niya is dahil nga po naka-mobile data tayo, saka almost nakatodo po yung speaker natin, saka po nakatodo rin po yung brightness. Pero nagtataka talaga ako dito guys sa mga Mobile Legends kung bakit po naging ganyan yung temperature niya. Itong gamit pala natin ngayon guys is ito po yung 12GB RAM at 512GB na internal storage. At updated po ito guys sa may HyperOS na naka-Android 15 na. Kaya kahit luma na po yung smartphone na to, hindi pa rin po siya maluluma. Dahil nga po updated yung kanyang Android version, saka po malaki yung storage natin. Dahil hindi nyo po agad mapupuno yan. Dito naman po sa may Delta Force. Kung kanina sa may Mobile Legends guys, sumabot nga po siya ng 43 degrees Celsius. Expect na po natin na magiging ito ng sobra dito sa may Delta Force. Dahil nga mas mabigat yung game na to sa may graphics niya. Kaso guys hindi po. Umabot lang din po siya ng 43 degrees Celsius. Hindi na po siya sobrang uminit dyan. Sa kulang isang oras po na gameplay sa kanya. Tama lang po yung ganyang temperature para sa may game na yan. Sa may Mobile Legends na talaga ako nagtataka kung bakit po siya umabot ng ganong klase ng temperature. Dahil pagka nga po Mobile Legends, ang expected ko po temperature sa kanya is kulang-kulang 40 degrees Celsius. Hindi po siya umaabot ng ganyan. Ang nagustuhan ko po dito guys sa may Redmi K60 is meron nga po siyang leather back design. Mas maganda yung ganitong klase ng design guys. Dahil malinis siyang tingnan. At di po siya fingerprint magnet. At saka madalang po ang ganitong klase ng leather back design sa mga smartphone po ngayon. Saka isa po ito guys sa may pinaka-paborito kong camera module ni Poco. Unique po siya. Original yung kanyang design. Hindi po katulad ng iba na ginagaya lang po yung forma ng camera. Dito naman po guys sa may Honor of Kings, mas naging malamig po yung kanyang temperature compare nga po sa kanina. Di naging 41 degrees Celsius lang po yung ating temperature. Sa higit 30 minutes sa gameplay sa kanya. Still naka-mobile data yan. At lahat nga po pala guys is nakasagad din po yung ating settings. Sa may Delta Force naka-priority po yung ating 60 FPS na gameplay. Ganun din po sa may Mobile Legends. Saka po dito sa may Ace okay ngayon. Okay na okay po yung gameplay natin. Isa pang napansin ko sa kanya, dahil nga meron ng kalumaan din po yung smartphone na to, hindi na po natin nakukuha yung full potential po ng kanyang battery. Dahil nga po nasa around 4 hours to 5 hours na lang po siya guys kung pang straight gaming natin yan. Unlike po sa mga bagong smartphone ngayon, na matatagal nga po silang malobat. Pero guys, alam niyo naman ang problema. Mahina naman sila. Pero tulad nga po ng sabi ko sa mga last video ko, maganda ang ganitong klase ng smartphone. Kung gusto niyo ng murang gaming phone. Dahil hindi nga po natin yan makukuha sa mga bagong labas po ng mga smartphone ngayon. Still madalas mga G100 at mga mahihinang 5G lang po ang makukuha natin. Dito po sa mga around 10,000 na mga presyo ngayon. Sa Call of Duty Mobile naman, inabot naman po siya guys ng 41 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa 30 minutes po na gameplay sa kanya. Basic na basic lang po guys ang Call of Duty Mobile dito. Super smooth siya at wala rin pong delay sa kalag. Saka hindi nga rin po siya sobrang uminit. Maganda rin po yung kanyang display. Dahil nga po naka-OLED yan. 120Hz refresh rate. Saka Dolby Vision at HDR10 pa sa may display. Saka naka 2K resolution pa siya. Yan po guys ang isa na hindi po natin makukuha sa mga smartphone po sa mga kulang 10K o 10K po na presyo ngayon. Dahil yung ganyang klase ng display guys ay madalas makukuha lang po natin yan sa around 20K to 30K po na presyo. Yung mas mataas nga po sa may 1.5K na resolution. Dahil nga po itong si Redmi K60 is naka 2K na resolution yan.
Sa charger naman po niya guys is meron po siyang 67 watts sa charger. Saka 5160 mAh siya battery. Kaya mabilis din po yan mag-charge. Kaso wala lang talaga siyang bypass charging. Pero supported naman po siya guys ng wireless charging naman. Sa Genshin Impact, umabot naman siya guys ng 43 degrees Celsius sa may temperature niya. Diyan guys, medyo tama lang yan. Di medyo mabigat nga po ang Genshin Impact. Lalo kung ilalagay natin sa may highest graphics at 60 FPS sa gameplay. Pero kung sakali nga po ng mga high graphics games na ang mga lalaroin natin, iasahan na rin po natin guys na magiging mabilis nga po siyang malobat. Lalo pagka nakadata tayo at malakas po yung speaker. I suggest guys kung sakali man po maglalaro kayo ng ganitong klase ng games, fan cooler po ang katapat niyan. Lalo kung aabot nga po tayo ng lagpas 1 oras sa paglalaro ng Genshin Impact. Ganun din po guys ang Wuthering Waves. Kaya naman yan guys ng Redmi K60. Pero dapat alalay lang din po. Huwag natin abusuin yung mataas sa graphics niya, kapalit ng battery. Dagdag ko na nga rin po pala guys yung naging thermal po ng smartphone na to dito po sa ating benchmark stress test. Dito po sa unang 20 minutes, sinabot lang po siya ng 44 degrees Celsius. Yan po yung una natin. Sa may pangalawa po guys is naging 46 po siya. Yan. At dito po sa pangisang oras, sinabot lang din po siya ng 46 degrees Celsius. Kaya talaga nakakapagtaka po na sa may Mobile Legends lang po siya nag-umingit ng sobra. Pero po sa ibang games na mas mabibigat sa kanya, okay naman po yung kanyang temperature. Lalong-lalo nga po dito guys sa may benchmark stresses sa kanya na 1 oras po. Pipili na po ako guys ang mananalo po sa may nakaraang giveaway natin. Diyan po sa may nakaraang video natin. Kung sakali pong gusto nyo pang umabol, mag-comment po kayo dun guys sa may last video natin. At syempre August na, magpapag-giveaway ulit tayo niyan, bagong smartphone po ulit. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo dito po sa ating Gaming Tech Tips sa channel. Balik na lang po guys yung video natin. Thanks for watching.